Mga ka-Republic, pinataob ng Barangay Ginebra si Bolbol at ang Tok and Tex sa pinaka-inaabangang sagupaan ng magkaribal na kupunan. Inangkin ng mga mag-aalak ang number 2 spot sa team standing samantalang sumadsad sa kangkungan na pang-8 pwesto ang tropang 5G. Naghalimaw man ang TNT import sa stats, ngunit sabi nga ng nag-iisang Justin Brownlee, basketball is not a one-man game. Sa harap ng nakakatulig na hiyawan ng mga Ginebra fans, ipinamukha ng mga bataan ni Team Cone kay Bolbol na sa PBA, height alone is not enough. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, malinaw ang mensaheng ipinaabot ng Barangay Ginebra sa mahigpit nilang karibal na Tok and Tex sa sagupaan nila kagabi. Hindi sapat ang height o tangkad ng import upang magtagumpay sa PBA. Saktong-sakto rin ang sinabi ni Justin Brownlee na ang basketball ay hindi laro ng iisang player. Ibig sabihin, maglalaro ang Ginebra bilang isang unit at hindi aasa sa isang tao lang. Yan mismo ang naging kwento ng laro kagabi sa pagitan ng Ginebra at tropang 5G. Habang si Bolbol ay may 33 points production, si Brownlee ay mayroon lang 18 points pero namigay siya ng mga assist upang hindi lang siya ang magmukhang magaling. And in return, na-box out naman ang mga locals ng Ginebra si Bolbol upang makahatak si JB ng mas maraming rebounds na 15, may 10 boards lang ang TNT import. Sa mga TNT local, si Oftana lang ang may double-digit score na 11. Samantalang double-digit si Nad RJ Abarrientos with 17 points at si Torres may 10 points. Parehong 9 points sina Scottie Thompson at Isaac Go. Muntik namang mag-double-double si Ralph sa kanyang 7 points and 12 rebounds. Pati si Ken Mark Carino na bagong recruit ng Ginebra ay unti-unti na ring ini-integrate ni CTC sa rotation. Umiskor siya ng 2 puntos kagabi sa panalo ng Gin Kings. Asahan ang mas malaking role ng 6'8" na si Carino sa hinaharap ng kupunan. Anyway, mula sa simula hanggang dulo ay hindi nakatikim ng lamang ang Tok and Tex. Nagdo-dominate man si Bolbol sa scoring ngunit laging may pansagot ang mga bataan ni Team Cone. Nagawa pang ibaon ng Ginebra ang defending champion sa 15-point deficit pero hindi maitatanggi, taglay pa rin ng Tok and Tex ang fight back mentality. Sa tulong ni Calvin Oftana at Jason Castro, unti-unting natapyas ang lamang ng mga mag-aalak. Medyo kinabahan ang pro-Ginebra crowd nang makadikit ang tropang 5G. Ngunit muli, pinatay ng Ginebra star point guard na si Abarrientos ang paghahabol ng TNT. Mula sa isang floater sa harap ni Bolbol at ng isang malutong na 3-point shot. Ang 3-pointer na ito ni RJ Abarrientos ang pumatay sa pag-asa ng defending champion. Sa panalong ito ng Barangay Ginebra, kasunod lamang ng panalo ng Magnolia kontra Meralco sa mas maagang laro, ito ang sinasabi natin for the last 2 days na isang perfect scenario para sa tatlong SMC teams. Kung natalo ang Ginebra, dadaos do sila sa number 4 spot kung saan makakabangga nila sa playoffs ang number 5 Hotshots. Ngunit nang pataubin nila ang Tok and Tex ay umakyat sila sa number 2 and in effect, ang number 7 Phoenix ang makakasagupa nila sa Biyernes. Hindi lang yan, nagtagumpay din ang Gin Kings na isalya ang TNT sa number 8 upang makatapat ang number 1 NLEX. Samantalang ang number 3 Rain or Shine ay natapat naman sa powerhouse SMB. Sinabi ni Coach Tim Cone, pumunta raw sila sa laban na hindi nila iniisip kung sino ang kanilang makakatapat sa quarterfinals. Basta ang gusto lang daw nila ay ibigay ang kanilang best, mag-perform ng maganda, gawin ng tama ang kanilang pinagsanayan sa team practice. Nire-respeto po natin ang pahayag na ito ng Ginebra coach. Ngunit may mga basketball aficionados ang naniniwalang tila isang napakatalinong taktika ang pagkatalo ng Ginebra sa kamay ng Meralco sa elimination. Sa panalong ito ng Bolts ay nalagay ang mga ito sa posisyong di naaabutan ng kapatid nitong Tok and Tex. At kagabi nga, lalo pang nalubog sa number 8 ang tropang 5G.
Isinadsad sila ng Hinebra sa puwitan ng Lower 4 upang makabakbakan nila ang rumaratsadang NLEX Road Warriors. Aminin natin malakas na team pa rin ang TNT at dahil makakasagupa ng mga ito ang malakas ding NLEX, naturalmente, isa sa kanilang dalawa ang maagang magbabakasyon sa Boracay. Mas mahirap kung ang dalawang ito'y parehong aakyat sa semis. Kaya nga nang matalo ang Hinebra sa kamay ng Meralco, ito raw ay isang genius move, isang tantsadong plano kung paano pupwesto sa team standings sa pagtatapos ng elimination round. Kaya nasa magandang pwesto ngayon ang tatlong SMC teams. Pagkatapos ng malaking panalo ng Hinebra kagabi, isang panalo na lang ang kanilang kailangan upang makasalta sa semifinals. Pero wag nating maliitin ang Phoenix. Sa conference na ito, hindi imposible ang sorpresa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rosemary Juan. Happy Mother's Day din. Sa iyo rin, Bia. Good afternoon. At sa iyo rin, Danilo. Salamat sa laging panonood, idol. Sana raw magcha-champion ang Hinebra. At sa iyo rin, shout out Perla Kudisay. Good day sa inyo. Good luck sa laban ng Ginkings. At sa iyo rin, shout out Jimboy. Yes, salamat sa panonood mo, idol. At sa iyo rin, shout out Norman Flores. Lagi itong narito, hindi ako iniiwan. Salamat, idol. At sa iyo rin, shout out Bercel Contawe. Shout out sa iyo, idol. Sana na-pronounce ko ng tama. At sa iyo rin, Arago Mercy. Sweetheart ito ni Kabady Vlog dyan sa Oman. Shout out sa inyong mag-asawa. Sa iyo rin, Kitana. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out Ma'am Cecilia Gibara. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.